Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, at si Daryl ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, ano sa lahi ng mga engkanto ay may mga umaklas at nilalabanan ang pamumuno ni Haring Harry. Sa mundo na ito may ibang mga engkanto pala ang may ibang hangarin. At ang pinuno ng mga umaklas na mga engkanto at lumalaban kay Haring Harry ay nagngangalang Prinsipe Lawson. Isang maharlikang engkanto din ang namumuno sa mga umaklas. Tama ba ako nang iniisip? Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At si Daryl ay nagpasya at sinabi, kung ganun, may iba pa palang mga engkanto ang ayaw sa pamumuno ni Haring Harry. Kaya ang mga ito ay umaklas at nagpasyang labanan ang inyong hari at ang kanyang mga kasundaluhan na tulad nyo. Kung ganun, hindi pala ako mahihirapan upang magawa ang aking ninanais na gawin. Dahil may mga kalaban din pala si Haring Harry na kalahi niyong mga engkanto. At nais din paslangin si Haring Harry. Bago ako magtungo sa mundo niyong mga engkanto. May mga plano na ako na dapat gawin sa inyong hari at sa inyong lahing engkanto at may iba pa ako nais gawin. Kaya ako nandito ngayon sa mundo niyong mga engkanto. Ang isa sa mga ninanais kong gawin ay ang mapalaya ang aking mga kalahi na nasa loob ng kaharian na iyan. Na inyong inaalipin at minamaltrato ng hindi maganda. Tulad ng dalawang kalalakihan na ito. Sabi ni Daryl sa dalawang kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga engkanto. Nang marinig ito ng dalawang kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao. Mas lalo silang nagulat at sobrang nagtataka. Labis na nalilito ang mga pag-iisip ng dalawang kalalakihan sa kanilang narinig mula kay Daryl. At ganun din ang dalawang kasundaluhan mula sa lahi ng mga engkanto. At ang isa sa dalawang kasundaluhan ay nagsalita at sinabi, ano ang pinagsasabi mo? Ang iyong ninanais ay mailigtas ang mga kalahi mo na tulad ng dalawang kalalakihan na iyan. Huwag mo sabihin na ikaw ay hindi isang engkanto. At ikaw ay nagmula sa lahi ng mga tao. Sabi ng isa sa dalawang kasundaluhan mula sa lahi ng mga engkanto. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay nagsalita at sinabi, tama ka, ako ay hindi isang engkanto bagkus ako ay nagmula sa mundo ng mga tao. Ako si Daryl Darby, sabi ni Daryl at dahan-dahan niyang inalis ang pagkatakip sa kanyang muka gamit ang tela na gawa ng engkanto. At laking gulat ng dalawang kalalakihan. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang naririnig na ang lalaking nasa harapan nila ay hindi isang engkanto. Kung hindi ay isang tao din na nagmula sa mundo ng mga tao. At narinig ng apat na tenga ng dalawang kalalakihan, na ang lalaking nasa harapan nila ay si Daryl. At ang isa sa dalawang kalalakihan ay nagsalita at sinabi, Sect Master Daryl ng Elysium Gate Sect, ang naging Diyos sa God's Domain. Ang Daryl na tinitingala ng lahat. Ikaw ba talaga yan? Sect Master Daryl, sabi ng isa sa dalawang kalalakihan sa tono ng hindi makapaniwala. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay nagsalita at sinabi, oo ako ito, mamaya ko na ipapaliwanag sa inyo lahat, kung bakit ako nandito ngayon sa inyong harapan. Nais ko muna ayusin at ligpit ang dalawang kasundaluhan na ito na nagmula sa lahi ng mga engkanto. Bago pa makapukaw ng intensyon ng ibang mga kasundaluhan ng lahing engkanto. At makagawa pa ng ingay ang dalawang ito. Sabi ni Daryl sa seryosong tono. Sa dalawang kalalakihan. Nang marinig ito ng dalawang kalalakihan. Ang kanilang takot kanina na sobra at pangamba ay bigla-biglang nawala.
Ang kaninang takot na takot ay biglang mga nabuhaya. At ang dalawang kalalakihan ay nagsalita at sinabi, "Salamat Sect Master Daryl, dumating ka sa tamang oras." At ang dalawa ay medyo umatras. Samantala ang dalawang kasundaluhan ay labis na nakatingin sa figure ni Daryl at sa mukha nito. At ang isa sa dalawang kasundaluhan ay napabulong sa kanyang kasamahan at sinabi, "Ang tao na ito ay hindi basta-basta. Sa ginawa nating pag-atake kanina sa dalawang lapos-tanganan na kalalakihan ay kanyang sinalaglang din ng kamao niya. At ngayon ang ating mga kamao at ang ating buto sa braso ay nagsibali dahil lang sa pagsalag na ginawa ng lalaking ito na Pakil Amero. Kailangan ay makahingi tayo ng tulong mula sa ating mga kasamahan na nasa loob ngayon ng kaharian. Kung tayong dalawa lang ang lalaban sa lalaki na iyan, hindi natin magagawa na ito ay matalo dahil ang kanyang lakas ay hindi basta-basta. At ngayon ang ating braso at kamao ay mga bali na. Magmadali ka, kumilos ka ng mabilis at tumungo sa loob ng kaharian upang humingi ng tulong. Habang haharanggan ko ang lalaki na ito para ikaw ay makarating sa kaharian. Sige na, kumilos ka na," sabi ng isa sa dalawang kasundaluhan ng lahing Engkanto. Nang marinig ito ng isa pang sundalo, ito ay agad-agad na nagpas siyang kumilos ng mabilis. Ngunit, si Daryl ay alam na ang kanilang gagawin sa mga oras na ito. Sa pagkilos ng isa sa dalawang kasundaluhan na nagmula sa lahi ng mga Engkanto, upang humingi ng tulong sa kanilang mga kalahing Engkanto, na mga kasundaluhan din ni Haring Harry, si Daryl ay mabilis na kumilos na para bang isang hangin. Tuldok, at bago pa makalayo ang isang sundalo ng lahing Engkanto, ito ay agad-agad, sinuntok ni Daryl ang sikmura nito at si Daryl ay sumipa ng sobrang lakas. At tinamaan ang muka ng isang Engkanto. Sa pagsuntok ni Daryl sa sikmura nito, halos madurog ang mga buto nito sa katawan. At ang sipal ni Daryl na ginawa ay halos maputol ang ulo ng isa sa dalawang kasundaluhan. At ito ay tumalsik ng napakalayo. At ito ay tumama sa napakalaking puno. At sa pagbagsak nito, ang isa sa dalawang kasundaluhan ay wala ng buhay. Nakikita ng dalawang kalalakihan ang ginawa ni Daryl na pag-atake sa mabilis na pagkilos. Halos lumuwa ang dalawang mata ng mga ito. Lalo na ang isa pang sundalo ng lahing Engkanto na natitira at nakatayo ngayon sa harapan ni Daryl. Tuldok, ang isang Engkanto na ito ay halos mapaihi sa takot sa kanyang nakita. Ito ay nanginginig ang mga tuhod habang pinagmamasdan si Daryl. At ito ay nagsalita sa nanginginig na boses at sinabi, "Sino ka ba talaga? At anong lakas na mayroon ka? Bakit ang taong katulad mo ay nagtataglay ng ganyang lakas at bilis? Sino ka ba talaga?" sabi ng isang sundalo sa tono ng sobrang takot na takot. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay nagsalita at sinabi, "Alam ko na hindi mo ako makikilala kahit sabihin ko ang tunay kong pagkakilanlan. Ngunit ang iyong hari na si Haring Harry, sigurado na kilala niya ang aking pagkakilanlan. Sasabihin ko na lang sa iyo. Ako ang kauna-unahang tao na naging Diyos sa God's Domain," sabi ni Daryl, nang marinig ito ng isang sundalo mula sa lahi ng mga Engkanto. Ito ay halos mahimatay sa kanyang narinig. Ang bilis ng pagtibok ng puso nito ay halos sumabog. At ito ay nagsalita at sinabi, "Ano, ikaw ay isang Diyos sa God's Domain. Ang mundo ng mga malalakas na nilalang at isa ka sa mga Diyos sa domain," sabi ng isa sa mga kasundaluhan mula sa lahi ng mga Engkanto sa tono ng sobrang pagkatakot. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay nagsalita sa walang pasensyang tono at sinabi, "Hindi ko kailangan sabihin sa iyo ang lahat. Dahil mamamatay ka na din sa oras na ito. Dahil sa inyong pang-aalipin at pang-aabuso sa aking mga kalahi. Ang aking mga kalahi ay namamatay ng walang kalaban-laban. Ang isa sa mga kalahi ko na tulad ng lalaking ito na wala ng buhay, ay inyong pinapahirapan. Ngayon, pagbabayaran ko kayong lahat sa inyong ginawa," sabi ni Daryl, nang marinig ito ng isang sundalo mula sa lahi ng Engkanto. Ito ay napaihi na ng tuluyan dahil sa sobrang takot. At si Daryl ay mabilis na kumilos. Ang kanyang espada na Fang Tian Halberd ay kanyang nilabas, at si Daryl ay agad-agad na ginamit ang Fang Tian Halberd. At ito ay kanyang hiniwa sa leeg ng isang sundalo ng lahing Engkanto. Sa pag-atake ni Daryl ng mabilis, walang oras upang makaiwas ang sundalo mula sa lahi ng Engkanto. At dahil din sa bilis ni Daryl at dahil sa kaba na nararamdaman ng isang sundalo,
Kaya tuluyan tumama ang Fang Tian halberd ni Daryl sa leeg nito. Ang ulo ng isang sundalo mula sa lahi ng mga engkanto ay agad na tumalsik. Ang dugo ay tumagas ng husto sa leeg ng sundalo. At ito ay agad-agad na nawalan ng buhay. Nang makita ito ng dalawang kalalakihan, sila ay labis din nakaramdam ng takot. At hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Sa ginawa ni Daryl na pagputol ng ulo ng isang sundalo mula sa lahi ng mga engkanto. Ito ay nakapagbigay takot sa dalawa. At, maya-maya si Daryl ay ngumiti at sinabi, "Ligtas na kayong dalawa sa kapahamakan." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!